Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante N. As usual, paragistimo na tayo mga kababayan. Pampainit sa tulak. Pampainit ng sikmura sa umaga. Pag-usapan po natin mga kababayan itong naging laman ng speech ni Jessica Soho. Na-invite kasi siya sa graduation ceremony ng UP. Ito pala si Jessica Soho. Almost kaparehas ko sa haba ng pagiging media practitioner. 1985 siya, pero mas senior pala ako ng isang taon. 1984 ako nagsimula. Siya 1985 to present. I-share ko ito sa inyo kasi very inspiring yung kanyang naging message, graduation message mga kababayan sa mga estudyante ng graduating students or nag-graduate. Naka-graduate na 2 days ago pa kasi ito. And siyempre, na-invite siya kasi isa siya sa kinikilalang haligi ng broadcast media. Nag-graduate ng UP Diliman din. Ito yung sabi ni Jessica Soho. Sabi dito sa report ng Inquirer, Jessica Soho tells UP grads, so what if you are from UP? Diba? O ano naman niya ngayon? Tinanong daw siya, pagkapasok niya sa GMA, mga kababayan as reporter, tinanong siya, so what anya kung graduate ka ng UP? Kita ninyo mga kababayan, walang UP-UP sa amin. Magtrabaho ka. Yan ang reality, mga kababayan, na dapat ma-realize ng ating mga newly grads, lalo na yung mga nagtapos sa mga kilalang universities. Pagdating sa real world, outside school, wala dyan UP-UP, UST, Ateneo. Kung ano yung pinasok mong trabaho, magsimula ka sa pinakang mababa. Kasi wala ka pa man experience At hindi mo alam kung ano yung aktual na ginagawa sa industry. Alam po ninyo kung sino yung nagsabi sa kanya? Yung isa sa mga cameramen ng GMA. So ano naman na niya kung graduate kang UP? O diba? Ito yung tumatak sa isipan ni Jessica Soho, mga kababayan, at naging laman ng kanyang speech. Hindi niya makalimutan yung sinabi ng isang cameraman. So what anya if graduate ka sa UP? Di ba? So nagbalik tanaw mga kababayan si Jessica Soho sa kanyang alma mater. So sabi dito sa report ng GMA, report ng GMA, ng Inquirer, pinick up talaga ng Inquirer. Kasi maganda yung naging laman ng speech ni Jessica Soho. Alam ng Inquirer mga kababayan, na magkaka-interest yung mga readers nila. Kasi siyempre, kilalang tao si Jessica Soho. So sabi dito, during her speech as a guest speaker at the University of the Philippines, Diliman, commencement exercises nung linggo, ang bitiran ng broadcast journalist na si Jessica Soho asked the graduating students, so what if you are from UP? May tama agad, po? Di ba? Mga taga-UP, very proud silang UP. O ngayon, biglang yung taga-UP, graduate din ng UP na si Jessica Soho, isang kilalang broadcast journalist, tinanong sila, so what kung graduate ka sa UP? Yun pala mga kababayan, inuulit lang niya yung tinanong sa kanya ng kanilang cameraman. Pinagsabihan daw siya, so what niya kung graduate kang UP? O di ba? Yan So what if you are from UP? Asked one of my cameramen when I was still starting out as a reporter 40 years ago, to be exact. Soho said in Filipino. He even told me, carry those things in the tripod. Learn to do lighting
in how to plug in the microphone. Ganon, dapat matutunan mo yung mga basic. Alangan man kasi graduate ka ng UP, hindi ka pwedeng kumarga ng tripod. Pasanin mo yan. That is the real life sa broadcast industry. Na-experience natin yan, mga kababayan. Karga-karga ko yung mga gamit sa coverage. Manager na ko, pinapasan ko yan. Di ba? Alangan, uutos ka pa ng iba. Tulungan mo yung mga cameramen mo, tulungan mo yung mga staff mo. Hindi ko mo manager ka na. Mataas na yung mataas na you're on top. Pagkatapos, hindi ka na pwedeng tumulong sa sa pagbuhat ng mga pangarga para sa coverage, yung mga equipment. Yung may-ari nga, ganun ang ginagawa. Yung may-ari ng company namin. So, ganon sa real life, mga kababayan. Kaya gusto ko itong i-share sa inyo na naging speech ni Jessica Soho para matuto itong ating mga newly grads. Huwag mapili sa trabaho. Hindi ko cum laude ka, so cum laude, magna cum laude, hindi ka na pwedeng magbuhat ng mga gamit. Di ba? Magpasa ng tripod. Pag nasa broadcast industry ka, pag nasa television ka, mas kang titingnan na responsible. Itong tawa niya ito, todo bale yung tawag dito sa amin yan. So, that's the reason why mabilis yung naging pag-unlad ng karir, mga kababayan, ni Jessica Soho. Ganon kami, yung mga contemporary, yung mga noon. Siguro nakaka-relate yung ating mga tagapanood na nag-graduate nung mga panahon. Hindi maarte, mga kababayan. Todo bale. So sabi ni Jessica Soho, work niya is an equalizer. So what if you are from UP? So I throw that same question to our graduates now. So sabi dito, for Soho, being educated at UP means having a connection to the communities within and around the campus. She reminded the students to stay grounded instead of being boastful and be one with the community and society. Ganon, huwag kang magyayabang-yabang kasi UP graduate ka pag nasa industry ka na. Lalo sa broadcast, ay wag. Supal pa lang. Supal pa lang abutin mo dyan pag masyado kang mayabang. Tama yung kasabihan, mga kababayan. Dapat natin pangatawanan. Tularan mo ang palay. Old saying po, until today, applicable siya. Tularan mo ang palay. Habang nagkakalaman, lalong nagpupugay. O di ba po? Dapat ganon. Yung sabi dito, as gentle reminder, Soho noted that being able to study at UP is a privilege made possible by taxpayers who are composed of everyday Filipinos struggling to go to work and make ends meet. Tama niya, may mga high expectations sa bawat isa sa inyo. Not for you to feel entitled or superior, but to be humble and thankful. Ganon dapat. Yung lagi nating naririnig sa mga reporters po sa showbiz, pagkausap yung mga artistang sumisikat na. Huwag anyang lalaki ang ulo ha. Dapat anya, abang sumisikat ka, stay grounded. Lagi nating napapakinggan kasi pag yumabang na po, ayun, doon na nagsisimula, nawawala ng mga projects. Kasi mayabang na, siyempre, ayaw na ng may-ari ng production company. Mayabang na niya. Pag niya yan lalong yumaman at sumikat, lalo yan yayabang, nawala ng project. Ganon ang nangyari sa mga mayayabang na mga artista. Inayawan ng direktor, inayawan ng may-ari ng production, o naghirap, naging addict. Di ba? Kasi sabi po sa Bible, napakalinaw, he who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled. Yung mga mayayabang talagang binababa yan. Tingnan ninyo yung may kilala kayong mayabang sa politika. O di ba? Ano nangyari ng mga mayayabang sa politika, mga kababayan? Alam nyo na. So sabi dito, she also highlighted the importance of forming meaningful relationships, which can be a useful tool once the students start working in the respective fields.
recalling a conversation that she had with a soldier many decades ago. Ganon, dapat maganda yung mag-establish ka ng magandang relasyon sa kapwa mo sa kahit anong uri ng trabaho, sundalo, pulis. Hindi mo alam, isang araw kailangan mo yung tulong nila. O kahit ordinaryong mga mamamayan, dapat maganda yung relasyon mo sa kanila. Lalo't kilala ka. Di mo alam, isang araw may aksidente na nangyari. Nang makita ka, si Anya, kilala ko to, si Jessica Soho. O di ba? Matik ang magiging reaksyon. Baka special treatment pa yung trato sa'yo. Ganon. Sabi ni Jessica Soho, before March of 1989, Anya, a soldier told me at the press office in Camp Aguinaldo that there is an area within the waters of Palawan called Spratlis Island. According to him, he was thrown out to the Spratlis as punishment for misbehaving, his own words. She noted that at the time, not many people knew about the island, but it was now a hot issue, with the Spratlis being highly contested area in the South China Sea. Relationship, Anya, are important. Your lives will be richer if you include people who are not like you. Reach out to more people. Get out of your own circles and silos or echo chambers. At this age, Anya, where we all have a voice that can be amplified through social media, we also need to listen well. You will be surprised at what you can find out, Anya. Ganon dapat ang behavior ng isang tao. Makipagkapwa-tao, madaling sabi. Ako nga, kahit hindi ninyo siguro alam, masyado akong introvert. Di ba? Hindi man niya kapanipanawala, Mr. Maravillas. Yan ang sabi nila. Hindi man ako masalita nung panahon. Kasi tubong barangay nga po ako. May tinatawag akong inferiority complex. Na-develop na lang siya nang makapasok po ako sa media kasi obligado makipag-usap sa kung sino-sino. So, nakausap na natin from yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas in government, hanggang Pangulo. O, di ba? Kasi siyempre, kailangan nga natin silang kausapin. Pumupunta sa istasyon para magpa-interview. O, di ba? Lalo pag mga kandidato. Ayun, nawala mga kababayan yung ating inferiority complex dahil sa ating profesyon. Ganun lang. Pero, huwag mayabang. Di ba? So sabi dito, the veteran journalist also urged the graduating students to appreciate the people they would come to work with, as she expressed her gratitude to her colleagues in the past years. I cannot claim, Anya, sole credit for my body of work for the past 4 decades. That also belongs to every single person I have worked with and those who survived with me during the most difficult and dangerous assignments. Team sila, mga kababayan. Nagkataon lang, siya yung reporter, siya yung anchor na laging nakikita ng mga tao. Pero nagawa niya yon sa tulong ng kanyang team. Marami siyang kasama. Driver, di ba? Mga utility, security, then siyempre yung mga cameraman. At sila yung magpo-protect sa'yo in case may problema in the field. Ganun po. Dapat maganda yung pakikisama mo sa katimo. Or else, pababayaan ka niyan, bahala ka niya sa buhay mo. Ang yabang mo eh. Di ba? Yun pala yung kuha sa'yo, pangit. Imbis pagandahin yung anggulo ng kuha sa'yo, yung tama ng camera dito sa tainga mo, yung tutuli mo, nakikita. Yung editor mo, hindi. Sinasabutahin na pala yung video mo. May technician kami na medyo may pagkapilyo. May isang reporter kami. Pinaglalaroan yung reporter. Pinareport po, telepono pa eh. Tapos yung BHF, pinareport po off the air. Tawanan kami. Wala siyang monitor kasi.
Sabi ng technician namin, oh, okay na, on air ka na, go. Report naman siya. Nag-commercial pa. May kasamang sponsor. Itong balitang ito ay hatid sa inyo ng ganito, ganito, ganyan. Mahaba. Yun pala, off-air, mga kababayan. Ganon. Tawanan kami. Sabi ni Jessica Soho, I would not have stumbled on another story, kidneys for sale, if an old acquaintance did not trust me enough to lead me and my team to one of the poorest neighborhoods in Tondo, Baseco compound, where poor men were selling their kidneys to be transplanted to patients who have the money, including foreigners. Isa yun sa mga nagpasikat kay Jessica Soho, di ba? Because of our expose yan, the government now regulates kidney donations. 40 years in counting, what have I learned? Our problems kept on repeating as if it was being recycled. It was not being solved. Instead, more are being added. But despite her experience being humiliated, scolded, and bashed, sabi ni Jessica Soho, never stop asking the hard questions niya and be disruptors for good. Yan ang trabaho namin, mga kababayan. Dapat yung tanong na may kabuluhan, hindi yung tulad ng pagtatanong ni Eden Santos. Paulit-ulit. Di ba? Kasi po, may nasa likod na bumubulong sa kanya. Ito niya yung itanong mo, ha? Kasi ito yung parte ng ating agenda para perwisyuhin ang gobyerno. Hindi dapat ganun ang motibo po ng isang journalist. Dapat ang motibo para sa paglilingkod sa ating bayan. Hindi paglilingkod sa isang vested interest ng isang politiko. Hindi ganoon. Lagi para sa bayan. Hindi yung ginagamit yung salitang para sa bayan, pero para sa kanilang sarili. So sabi ni Jessica Soho, the status quo niya is not okay. The system is broken. We need to keep asking the hard questions. If we are free to dream, we should also be free to ask questions. Huwag mayang magtanong, di ba? Pero yung tanong dapat, yung tamang tanong, hindi pa ulit-ulit na tanong, tapos nonsense na tanong. Di ba? Yung kay Eden Santos po, yung isang member ng Malacanang Press Corps, nonsense yung mga tanong, paulit-ulit. Yun na lang lagi yung tanong niya. Di ba? Ito nag-react kasi the-request ng PCO si Eden Santos na palitan ng Net25. Ito yung latest. Pakinggan natin si Yossi Castro sa kanyang sinasabi. Remove certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push? Na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita niyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari na sa video. Diba? Nakita niyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin yun. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a category a certain reporter to be... Unang-una ba naman po ilalabi na mawala ng isang reporter dito? Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niyan. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na... May protocol kasi. Dapat kasi sumusunod sa protocol. Ganon. Hindi ko mo taga-media ka. Pwede na ang lahat. Diba? May mga protocol sa coverage, lalo sa presidente, sa mga importanteng tao. Breach of security. Yun ang hindi namin ginagawa. Kailang may mga tao talaga na masama ang ugali.
Di ba? Yun ang hindi pa po nagawa ng taga-GMA na si Jessica Soho. Naturuan ng tama kasi. Pag ang isang reporter naturuan ng tama, hindi nasasadlak sa ganyan, sa ganyang mga controversy, sa ganyang problema. Yan ang huwag ninyong tularan, mga newly grads. Ngayon, isa pang gusto kong i-share sa inyo, itong valedictorian sa Cebu, UP Cebu valedictorian, si Maria Harriet Aven Victoria Noisa, BS Mathematics. Napakaganda yung speech niya po. Ito yung tinatawag na makabagbag damdamin. Kung paano niya inonor yung kanyang tatay na isa ng single parent. Pero tinaguyod mga kababayan yung kanyang pag-aaral. Yan ang kanyang kwento. Sa tinood, the phrase life is not a race is only applicable if you have the luxury of time, money, or safety net. But for many people, for some of us, pausing isn't an option. Times I wanted to stop schooling. I wanted to take a moment to figure out what I really wanted to do. But every time I thought of stopping, I'd look at my younger siblings. Still in school, still looking up to me. Still counting on me to go first and to go ahead. And I'd look at my father. I remember one night, Napaiyak I siya. called him. And for a moment, I didn't recognize him. His hair had turned grayer, his face thinner, he smiled like he always did. But even through the screen, I could see the weight he was carrying. The years catching up to him faster than they should have. That was the moment I knew I had to step up. Because life wasn't going to wait for me to be ready. Because the people I love didn't have the luxury of waiting either. Everything I am, I owe in part to my family. To my siblings who may have complained a lot, but never hesitated to run to me when I needed them. To my superhero, my father, who despite being a single parent, never made me feel like I was lacking. You never pressured me to be more than I could handle, and you gave me space to grow even when life gave you so little room to breathe. I am the luckiest to have you as my father. You had dreams too. Dreams you quietly set aside so I could chase mine. And I will spend a lifetime trying to honor yours. Salamat ka, Radyo Dade. Stands by you and remind you that you are never alone in your journey. Many of us are here today because someone made a quiet sacrifice. Because someone believed in us more than we believed in ourselves. Because someone stayed even when things got hard. We wouldn't be here if not for the people who carried us through. Our professors, our mentors, our blackmates, our families, and of course, UP and the Filipino people. Success is not just about how far we get, but who gets to come with us. Di ba, mga kababayan, makabagbag damdamin na mensahe sa kanyang pagtatapos, valedictorian, honoring his father, na lahat ginawa para sa kanyang anak. Yan naman talaga yung mga mabubuting tatay. Kasi may mga tatay na hindi man mabuti, yung selfish po, pang sarili lang ang iniisip, pansariling kaligayahan. Di ba? Ina-abandon yung anak, pinapabayaan, sumasama sa ibang babae. Single parent po. Hindi na ikunento kung ano yung nangyari, bakit single parent yon. Patay na ba yung nanay niya or nagkahiwalay? Hindi na niya minention. So, that's it mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, bagong YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe po ninyo. Share naman po ninyo ng ating video sa inyong mga kaibigan. At lagi nating tatandaan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.